Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang Makabansa 3. Ang ating paksang pag-aaralan ay ang tradisyonal na sayaw. Ang layunin ng araling ito na iisa-isa ang mga tradisyonal na sayaw sa kanilang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Naiuugnay ang mga tradisyonal na sayaw sa kasaysayan ng kanilang komunidad, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng mga tradisyonal na sayaw sa kultura ng kanilang komunidad. Ano nga ba ang tradisyonal na sayaw? Ang tradisyonal na sayaw sa Pilipinas ay mga katutubong sayaw na nagpapakita ng kultura, kasaysayan, at pamumuhay ng mga Pilipino. Karaniwan itong sinasayaw sa mga pista, pagdiriwang at mga seremonyang pangkultura. Narito ang mga tradisyonal na sayaw sa Pilipinas. Ang una ay ang tinikling, isa sa pinakakilalang sayaw na ginagamitan ng dalawang kawayan na pinapalo sa lupa habang ang mananayaw ay kailangang sumayaw sa pagitan ng mga ito nang hindi natatapakan. Ang susunod ay ang singkil, sayaw ng mga Maranaw na may kasamang pag-indak sa pagitan ng mga kawayan. Karaniwang isinasayaw ng kababaihan na may hawak na abaniko. Ang pangatlo ay ang pandango sa ilaw, sayaw na may tatlong ilaw, karaniwang kandila sa baso, na nilalagay sa kanilang ulo at kamay habang sumasayaw ng may balanse. Ang pang-apat ay ang sayaw na itik-itik, sayaw na ginagaya ang galaw ng itik tulad ng paglalakad at paglangoy nito, nagmula sa lalawigan ng Surigao. Panglima, maglalatik, sayaw ng mga kalalakihan na may mga baon ng niyog sa katawan. Ipinapakita ang labanan ng mga Kristiyano at Muslim sa kasaysayan. Ang susunod ay ang karenyosa, sayaw ng panliligaw kung saan ang mga mananayaw ay nagtatago sa likod ng pamaypay o panyo. Isa ito sa mga pambansang sayaw ng Pilipinas. Ang pangpito ay sayaw sa bangko. Isinasayaw ito ng mga mananayaw ng nakapaa habang balanseng gumagalaw sa ibabaw ng makitid at pinagpatong-patong na bangko, na karaniwang may taas na 1 hanggang sa 3 talampakan. Pangwalo, binasuan. Sinasayaw ito ng mga mananayaw habang may hawak na baso na may lamang tubig sa bawat kamay at minsan isa rin sa ulo. Pinapaikot-ikot nila ito ang kanilang mga kamay sa masiselang galaw nang hindi natatapo ng tubig sa mga baso. Ating alamin ang kahalagahan ng tradisyonal na sayaw. Ito ay pagpapanatili ng kultura at kasaysayan. Ito din ay nagpapahayag ng damdamin at kwento ng pamumuhay. Pagpapakita ng pagkakakilanlan ng bawat rehiyon at pagpapalaganap ng sining at talento ng mga Pilipino. Ating sagutin ang ilang katanungan. Ano ang tradisyonal na sayaw? Tama, ang tradisyonal na sayaw sa Pilipinas ay mga katutubong sayaw na nagpapakita ng kultura, kasaysayan, at pamumuhay ng mga Pilipino.
Karaniwan itong isinasagwa sa mga pista, pagdiriwang at seremonyang pangkultura. Ano-ano ang mga tradisyonal na sayaw? Magaling! Ang mga tradisyonal na sayaw ay ang tinikling, singkil, pandango sa ilaw, itik-itik, maglalatik, karinyosa, sayaw sa bangko, binasuan. Bakit nga ba mahalagang malaman mo ang mga tradisyonal na sayaw? Mahusay! Ang pag-aaral at pagtangkilik sa mga tradisyonal na sayaw ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa sariling kultura at isang hakbang tungo sa pagpapanatili ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ating sagutin ang pagtataya na may panutong basahin at tukuyin ang letra ng wastong sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang sayaw na ginagamitan ng dalawang kawayan na pinapalo sa lupa? A. Pandango sa ilaw. B. Tinikling. C. Singkil. D. Itik-itik. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang sayaw ng mga Maranao na may abaniko at kawayan? A. Singkil. B. Tinikling. C. Pandango sa ilaw. D. Maglalatik. Pangatlo, anong sayaw ang ginagamitan ng kandila sa baso na inilalagay sa ulo at kamay? A. Karinyosa. B. Tinikling. C. Bahay kubo. D. Pandango sa ilaw. Pang-apat, anong sayaw ang nakapaa habang balanseng gumagalaw sa ibabaw ng makakitid at pinagpatong-patong na bangko? A. Sayaw sa bangko. B. Pandango sa ilaw. C. Tinikling. D. Itik-itik. Panglima, bakit mahalagang ituro ang mga tradisyonal na sayaw sa kabataan? A. Para matuto silang sumayaw ng modernong sayaw. B. Para makalimutan ang kanilang kultura. C. Para mapanatili ang kultura at kasaysayan ng bansa. D. Para makakuha ng premyo. Narito ang wastong sagot. 1. Letrang B. Number 2, letrang A. Number 3, letrang D. Number 4, letrang A. Number 5, letrang C. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Makabansa 3, ikalawang markahan ng Revised K-12 Curriculum na may paksang tradisyonal na sayaw.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.